Duterte doon sa nangyaring speech niya dyan sa rally nitong si Yorme Isko Moreno. Sumagot itong si Joel Chihuahua ha. Sumagot siya doon sa mga tirada nitong si Vice President Sara Duterte. Eto, Rep. Chua, ayaw ng patulan si VP Sara sa negatibong pangangampanya nito. Walang ganon. Anong ayaw patulan dahil sa negatibong pangangampanya? Hindi pa panahon ng kampanya, negative campaigning na di nga tumatakbo si VP Sara, sinisiraan nyo eh. Di ba? Ganyan nung sila kakukups yung mga aso ni Tambaluslos, di ba? 2023 pa lang ho mga kababayan, inuumpisahan na ho nila ang negative campaigning para sa 2028 presidential election. Ganon ho kakukups yung mga aso na yan ni Tambaluslos. Kesyo ayaw daw nilang patulan itong si VP Sara. Paano papatulan? Sinasagot lang kayo ni VP Sara, kayo 2023 pa lang, 2028 pa lang election, binabanatan nyo na itong si Vice President Sara Duterte. Ngayong sinasagot niya kayo, nag-iiyakan naman kayo. Nire-respeto po natin ang kanyang pagpili ng kandidato sa aking distrito. Basta focus lang po ako sa kampanya ko dito. Hindi po tayo nagre-resort sa negative campaigning dahil wala naman itong maitutulong sa ating mamamayan. Anong negative campaigning? Siraulo ka ba, ha, Joel Chua? Huwag mo kaming daanin dyan sa mga ganyan mong kabalbalan. Hindi pa nag-uumpisa ang kampanya, binabanatan nyo na si VP Sara. Isang beses lang siya tumira, nag-iiyakan kayong dalawa ni Abante. Yan ang problema ho natin. Pagka wala na kayo dyan sa House of Representatives, akala mo ang babait na tupa. Akala mo hindi mga baklang di makabasag ng pinggan. Ganyan kayo. Ganyan kayong mga aso ni Tambaluslos. Pero kung nasa House of Representatives niyan kayo, ang aangas nyo. In aid of legislation. Yang Abante na yan, kung makasigaw, akala mo kung sino. Di ba? Akala mo talaga, akala banal na banal. Kung siya sa atin naman ho natin, ang mga pinaggagawa niya dyan sa House of Representatives, ano ho siya? Santong kabayo. Banal na aso ho siya. Totoo. Banal na aso ho yung si Abante. Hindi, kasi kaya natin siya tinatawag na banal na aso. Aso ho siya ni Tambaluslos, tapos nagbabanal-banalan siya. Diyan ho sa naging pagtugon niya na yan sa mga birada ni VP Sara, speech niya ho yan. Sasagutin ho natin yan, lamang hindi ho siya masagot ni Vice President Sara Duterte. Tayo na ho sasagot sa mga kabalbalan nitong si Atras Abante. Sasagutin ho natin itong si banal na aso dito sa video na to. Ito, explain natin bakit banal na aso. Nagbabanal-banalan sa House of Representatives, pero kung makaasta naman, akala mo, hindi natin malaman. Tayo dito, hindi tayo umaastang banal. Wala tayong mga sinasabing kung ano pa man. Hindi natin binabanatan ng pananampalataya nitong si Atras Abante. Karapatan niya yan. Kung anong gusto niyang gawin sa pananampalataya niya, wala tayo dyan. Ang problema, yung pagiging banal-banalan mo, hindi angkop doon sa mga ikinikulos mo dyan sa House of Representatives at aso ka ni Tambaluslos. Kaya yun, banal na aso. Yaan ho si Atras Abante. Eto na ho mga kababayan, huwag niyong kalimutan siya like at subscribe. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga gusto pa ho ng t-shirt, mag-email lang ho kayo dyan sa ilalatag kong email address. Kompleto ho cellphone number at address ho ang kailangan natin. Hindi ho natin kailangan ng address lang. Hindi ho natin mapapadala yun. Required ho yun ng mga yung mga nagpinapadalhan. Ayaw nilang tanggapin kasi kulang-kulang ho yung ibang address. Pero yung iba napadala na ho natin. Abangan nyo na lang, especially yung mga nasa Mindanao, napadala na ho natin. Ito yung mga ito yung ilan sa mga tawag dito. Ito ba yun? Hindi ito yun eh. Teka lang ho ha. Ito. Yan. Ito yung mga napadala na ho natin. Madami-dami ho yung pinadala ko sa inyo kasi madami ho nating t-shirt dito. Hindi naman ho natin masusuot lahat yan. Kaya bibigay ko na lang ho lahat sa inyo yan. Ayan, yung napadala natin siguro mga nasa 20, 20 parcel, no?
Abangan nyo na lang ho. Bayad na ho yan. Wala na ho kayong dapat bayaran ha. Sa mga gusto pa ho, ilalatag ko dito yung email address. Mag-email lang ho kayo dyan. Sa mga gusto pa ha, makakatanggap po kayo ng damit ni Kong Marcoleta, damit nitong si Pastor Apollo Kibuloy at mga kung ano-ano pang mga campaign paraphernalias. Nandyan ho yan mga kababayan. Yan yung mga damit na binigay sa atin at ipinamimigay natin dito sa PHFT. Dapat nakasubscribe ho kayo. Kung hindi ho kayo nakasubscribe, syempre hindi ko ho kayo. Iuuna ho natin yung mga nakasubscribe. Kada isang package ho niya, ganyan kalaki ho. Kala mo talaga daming laman sa loob. Hindi ho, nandyan ho lahat yan sa loob ng package. Now yung mga napadala natin, siguro mga nasa 20, mga nasa 15 to 20. Yung iba yung tanggapin Pero yung mga meron ng meron ng tracking, meron ng pangalan na yan, yung may sticker na yan, tinanggap na ho nila yan. Kasi yan merong phone number at merong address kumpleto ho yung mga yan. Eto na rekta na ho tayo dito kay banal na aso, ha. Oy, Joel Chua, okay lang naman, sagutin niyo si VP Sara, wala namang problema, ha. Sagutin niyo si Vice President Sara Duterte. Ha? Sagutin niyo siya dun sa mga tirada niya, huwag mo sabihin negative campaigning, baka di ba? Nakakaloko kayo Tagal nyo nang nagni-negative campaigning dyan sa House of Representatives. Isang beses lang kayo sasagutin. Bigla kayong bibira na, hindi, mabait kami. Hindi kami ayaw namin manirahan ng tao. Loko-loko! Lang yung Joel Chua to. Isang buong taon, 2024, wala kayong inatupag dyan sa House of Representatives kung hindi banata si VP Sara. Sa 2028 pa presidential election, tapos sasabihin nyo walang negative campaigning. Anak ng tokwa, maglokohan kayo. Kayong mga aaso ni Tambalsos mag-usa. Yun ang nakakabwisit Anak ng tokwa, walang negative campaigning? Si Raulo ka ba? Ha? Joel Chua, si Raulo ka ba? Bangag ka na rin ba, Joel Chua? Bangag ka na rin? Nagtatanong lang ako kasi parang natatangahan ako dun sa mga pinagsasabi mo. Paano mo sasabihin walang negative campaigning? Isang buong taon nyo sinisiraan si VP Sara. Partida, di pa siya tumatakbo niyang lagay na yan, ha? Di pa ho siya tumatakbo dyan sa lagay na yan. Pero walang humpay ang paninira yung mga aso nitong si Tambaloslos dito kay VP Sara. Tigilan mo kami dyan sa mga banat mo na yan. Di papalagyan, di uubrehan dito, ika nga. O dito na ho tayo, kay banal na aso na tayo. Alam ko naman ito lang naman hinihintay nyo Sagutin natin itong mga birada nitong si Atras Abante. Ito. O hindi, para manalo ka, Abante, ilabas mo na lang dila mo. Ganun gawin mo. Labas mo yung dila mo dito sa speech na to. Pagkali nabas mo dila mo dito, nako, yan yung sinasabi ko sa'yo. Tataas ang chance mo na manalo. Tanggalin mo damit mo, tapos labas mo yung dila mo. Yung makamandag na dila ni Abante. Game. Asan yung picture ni BP? Ang awit na yung dila ni talagang... yan o. Kahit ang dila ni Abante. Bago yung speech niya yan, kumanta pa ho yung na yan, yung banal na aso na yan. Kumanta pa ho siya dyan, kumanta pa siya dyan. pa rin kita. Nako. Birthday niya bukas Happy birthday, ma. Si Abby din. Si Abby, birthday ngayon, yung asawa ni Philip Lacuna. Abby, halika dito. Abby, halika. Abby, ma, halika. Ano ba yan? Happy birthday. Yan, dito. Napakaraming tao ngayon. Nako, ito na. Gusto kong sabihin doon sa kabila, ang daming tao ngayon dito. Kayo ba namang merong bit na akap, ayuda, at kung ano-ano pang pinamimigay nyo sa mga datalo na yan? Alam mo natin yan, kasi yan ang strategy ng mga nakadikit sa administrasyon ngayon. Paano ba naman hindi dadami ang tao dyan kung sakaling halimbawa lang, sinabi nila na, yung mga benepisyaryo ng mga ganitong klaseng ayuda, pagka di kayo dumalo dyan sa pagsasalita nitong si banal na aso, di na mapapasama pangalan nyo. Halimbawa lang,
Yan o kasi yung mga naririnig-rinigan natin eh. Kaya ang daming tao sa mga rally nitong mga aso, nitong administrasyon na to, kagaya nitong si Abante, merong di umano merong tinatakot. Di umano tinatakot na yung natatanggap nilang ayuda baka mawala sila sa listahan ng mga benepisyaryo. Kayo naman Benny Abante, ito talagang si banal na aso. Oo. Huwag kong ganon. Oh. Sabihin nyo nga, magsigawan nga kayo. Ang daming tao ngayon. Alam mo, may nagsabi yun sa akin, wala yung kotiko ko dito na wala yung kotiko ko. May nagsabi sa akin, paano ngayon, Congressman? Pagsisiraan ka. Alam nyo, ang sabi ko sa kanya, gagawin ko yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Anak na to, yan na nga ba sinasabi natin eh. Pati ang Panginoong Jesucristo, idadamay mo pa sa mga kabalbalan mo. Brad! Sa lahat ng bagay na labas mo sa bunganga mo, yung pangalan na yan, huwag yan sa kampanya. Dahil kalahati ng sasabihin mo dyan, puro kasi